Nung last time meron tayong binacheck dito kay Budget Vice Cavite sa Patutero na Golden City Village na fixie na bago, yun yung Marcos na wala siyang apelido na parang si Glock 9. This time, ibabacheck naman natin yung brand na nabacheck ko na dati pa, yung Frontera Grava na road bike. Mamaya pag-uusapan natin yan kung may available pa dito. Napakatagal na rin noon kasi panahon pa ng pandemic nung nabacheck ko yun. Around 2021 pa kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, nagbabalik itong Frontera na brand. Pero this time, hindi to road bike. Ito ay fixie. Kita nyo naman yan. May pagkamaangas pa rin to. Ayan, o, kita nyo. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Alamin natin kung ano yung interesting dito sa bisikleta na to. Frontera Veloci. So, like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, vlog na natin to. Itong bagong dating din dito, mainit-init pa. Na-fixie sa Budget Vice Cavite. Dito yan sa Patutero na Golden City Village, Imus, Cavite. So, ito, yung brand na to, nabacheck ko rin to dati. Yung Frontera. Ayan, yung pagkakaano pa rin niya na wording ay paganyan pa rin. Parang naka-stretch. Ayan, pag ano, yung Frontera. Nung last time, Grava. Kung doon nagkakamali yung model no, Frontera Grava road bike. Pero mamaya pag-usapan natin kung may available pa dito. Ito si Frontera Veloci. Sa top tube niya, kita naman dito, nandito yung kanyang branding. Ay, yung kanyang model pala, Veloci. Ayan, dito yung kanyang branding, Frontera. Yung frame nito ay iba doon sa mga nabacheck natin or yung last time pa na si Marcos. Dahil yung Marcos na yun ay stainless steel yun or bakal pa. Ito, mas mura to ng dihamak doon. And ito ay alloy na. Maniniwala ka ba mas mura to pero mas alloy na to. Ito yung magnet natin na maliliit. Dikit muna natin sa kanyang fork. Okay, kita nyo, dumikit yung ating magnet sa fork. Pero pag ito dinikit natin dito sa kanyang frame, malalaglag. Ayan. So alloy na yung kanyang frame. Kita na naman yan. Sa kanyang fork dumidikit, sa frame ayaw. Ayan, sa seat post ay bakal. Pero dito, ayan, alloy yung kanyang frame dito. So yung size nito, nung sinukat ko yan, yung kanyang effective top tube sa taas ay medyo mahaba to. Ito ay 57 cm yung haba nyan. Eh medyo may pagka-aero position ka na dyan, medyo nakaano ka na dyan, 57 cm. Mas mahaba pa yung top tube nito kaysa doon sa aking gravel bike na sa Beta Half Moon Quinzenas katapusan. So 57 yung effective top tube. Yung size nito ay 52. Ayan, sinukat ko yan, 52 cm naman yan. And yung kanyang stand over height sa mga curious dyan, 760 mm yung pagkakasukat ito. So yung mga ganitong sizes, pang matangkad to kasi nga size 52. Tapos ito naman ay 57 cm. Tapos 760 mm yung kanyang stand over height. Ayan. Sa mga curious kung ano yung stand over height, yun yung sukat ng inyong INSI pag nakatayo kayo dyan. Dapat hindi sasabit yung itlog nyo dito sa top tube para komportable kayo pag nag-traffic, hindi maipit si Junjun at yung itlog niya. Pala itlogan. So yung kanyang frame, yung mga decals niya nandito, may Frontera sa kanyang chainstay, sa kanyang down tube nandito rin yung Frontera, sa top tube Veloci. And sa ibang part wala na. Ayan, color white to. And yung kanyang branding o yung kanyang mga logo, ayan yung itsura ng kanyang logo sa harap. And dito walang lagay ng battle cage. Yun lang talaga kulang dito, I think. And dito walang size na nakalagay, pero sinukat ko yan, size 52, medyo malaki. Ito naman kanyang crankset. Okay, baka nung kanyang crankset, mas lamang lang do. Si ano dito, si Marcos yung kanya alloy na. Ito kasi bakal pa. Ayan, so ito bakal din to, parang 42 teeth. Doon nagkakamali dito. Hindi ako sigurado sa mga sukat ng mga ganitong chain week. Pasensya na. Yung kanyang chain, stock lang din yan. Sa kanyang chainstay, nandito yung Frontera na brand. Sa likod naman, napag-usapan na natin ito ilang beses. Ito yung tawag nila lang double-sided hub or flip-flop hub. So currently, naka-fix siya ngayon. Fix setup. Ayan, wala siyang back pedal. Pero kung iikot nyo yan, kaya tinawag na flip-flop house, pwede nyo ikutin to, tanggalin nyo, hugutin nyo.
Iikot nyo yan, magkakaroon na kayo ng free wheel. Ayan, dito sa likod. Yan yung silbi ng flip-up hubs or double-sided hubs sa mga fixed gear na mga bisikleta. And yung kanyang hub, tingnan natin. Okay, bakal pa yung kanyang hub. Pero ali yung frame. Mamaya alamin natin yung timbang nito. So yung kanyang gulong, ay yung wheels muna pala. Ito ay double wall alloy rim. And kita nyo naman yan, mayroong brake line dito. Kung gusto nyo maglagay ng brake sa likod, ay pwede, hindi ako magagalit. May slot dito. Pwede kayong maglagay ng brake dito. Pero pag baguhan kayo, siguraduhin nyo may brake para hindi kayo mapahamak, saka helmet syempre. Lalo kung binabanggit yan pag mga ganitong fixed gear na. Lalo, kasi nga alam nyo na, pag fixed gear, hindi natin masabi, lalo wala tong brake na nakalagay ngayon. Pero pwede kayo maglagay ng brake dito for safety purposes. Saka ito kasi, pwede kayong, ito yung kanyang brake line kasi. Ayan. Yung gulong, 700 by 28C din. Yung normal na size na mga fixie na gulong. Ayan, wala lang siyang brand. So yung gulong niya ay Alien. Wala nga brand. Sa likod, alam niyo na, pag fixed gear, hindi naman ito na QR tulad ng mga MTB and road bike na nababayi check natin. Yung kanyang seat post, bakal pa. Ito yung kanyang stock pedals, hard plastic pa yan. And dito naman tayo sa upuan niya. Walang brand yung upuan. Ayan, napakasimple lang. Alien din yung upuan, wala siyang brand. Sa fork naman, bakal yung kanyang fork dito. Dumidikit yung ating mahiwagang magnet. Frontera din dito. And yung wheel sa unahan, same lang din. Spoke 32. Naka-shredder valve. May brake lang din sa unahan. Pwede kayong maglagay ng brake dito. Hindi naman ako magagalit. Ayan. So 700 by 28C din yung inilagay dito sa harap. Ayan yung kanyang ano. Dito naman tayo sa kanyang stem. Naka short stem lang din to, usual sa mga fixie. Ito kanyang headset, feeling ko pag mga stock na ganito, ball bearing pa yan. Ayan yung kanyang drop bar dito. Para feeling ko bakal pa. Ayan, bakal nga yung kanyang drop bar, dimigat yung ating magnet. And ito naman yung kanyang barb tape. Malambot na rin. Ayan, elegante namin tignan. Sukat ito ay 430mm yung sukat niyan. Ito yung harap ng view. Para sa mga curious. Ito yung side view. Ayan yung side view niya. Sa likod naman, ito yung back view. Yung itsura nito. So, alamin na natin yung timbang nito ni Frontera Veloci. Alo yung frame nito. Yung si Marcus na binacheck natin, bakal yung frame nun, nasa 14 kg. Alamin natin kung ilang kilo to si Frontera Veloci. Okay, timbangan time ni Frontera Veloci. Ito yung bagong fixie sa market. So alamin natin yung timbang nito. Alo yung kanyang frame, sa angat lang. Okay. Hindi tayo naka-digital ngayon. Teka lang, ganito teka lang, 11 kg lang to. 14C ano. So isa pa, baka nilaloko lang tayo nito eh. Ulit, uncut video. 3, 2, 1. Okay. Okay, 12 naman siya ngayon. Pero isa pa, para sure tayo. Ayan. 3, 2, 1. Ito yung actual talaga niya. Ayan. 3 beses na to. Ayan. Hindi siya nag-13 talaga. 11 ulit siya. So in between 11 to 12 kg. Sabihin natin 11 kasi nga 2 beses siyang nagano. Ang gaan, 11 kg para sa isang fixie. Kaya pag binuhat ko kasi magaan talaga siya. Ayan. Magaan siyang buhatin. Kasi nga aloy na yung kanyang frame. Malaking bagay na aloy yung kanyang frame sa timbang niya na 11 kg. Okay, so yan yung timbang niya. Kita-kita niya naman, napakagaan. 11 kg. Samantalang si Marcus ay 14 kg. Malaking bagay yung kanyang aloy yung kanyang frame. Si Marcus kasi ay bakal pa yung kanyang frame. Yun yung kaibahan nila na malaki. Although si Marcus, aloy yung kanyang stem, seat post. Pero ito naman kasi bakal yung seat post, bakal yung kanyang drop bar. Pero malaking bagay din na aloy yung kanyang frame. Ito talaga yung magpapabigat kapag tinimbang natin siya. So 11 kg. Anong masabi nyo? So dito lang yan sa Budget Bikes Cavite sa Patio Tirana. At Tirana tuloy. Parang Pirana.
So, magkano to dito? Mas mura to kay Marcus. Kung doon nagkakamali si Marcus, ay 7.5 yung may 6 freebies, yung wala ay 7,200 pesos. Pero ito si Frontera Veloci, naaloy na yung kanyang frame. Ay, tingnan nyo to. Yung may kasamang freebies ay 6,200. Parang 1,300 difference dito pa lang. Pero yung kanyang cash na no freebies, 5,900 pesos lang. So sa 5,900 mo, meron ka ng Frontera Veloci, naalo na yung kanyang frame. And maangas din tignan, parang naka-aero kasi tignan nyo naman yung down tube nyo to. Ayan, may pagka-flat, hindi siya yung tubular o pabilog. Ayan, flat yung kanyang seat tube tuloy, yung kanyang down tube, and top tube niya ay tubular. Ayan, tubular na ibang part niya, magka-size yung seat tube and the top tube. Size 57 yung kanyang taas. Effective top tube, yung kanyang sukat naman, yung size ay 52 cm. Ayan, aloy na. So, ano masabi mo dito? 5,900 pesos yung cash. So, dito lang yan sa Budget Buys Cavite. Ito na naman yan. Ito yung kanilang address. Screenshot nyo na lang. Yung kanilang number ay ayan pa rin naman yon. Open ng 9 AM to 6 PM. So, dito yan sa Golden City, Imus, Cavite. So, follow nyo rin yung kanilang Facebook page. Pwede kayo mag-inquire dyan tungkol dito sa bisikleta na to. And marami pa dito ang bisikleta. Ayan. Pwede rin kayo mag-home credit dito. Sa home credit, nagkaunta ka nga, nagka-Frontera Veloci, fixie ka naman. So, ayan mga alien. Like and follow nyo sila mga alien. Budget Buys Cavite. Ayan, share the road. So, yun lang mga alien. Like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you. Signing out.